dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan buhay na walang hanggang sa piging ng ating Panginoon tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 15 na linggo sa pangkaraniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isama rin natin ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, mga kapatid. Sa aklat ni Propeta Isaias, ipinapahayag sa atin ang kabutihang loob ng Diyos na kanyang ibinibigay sa lahat ng mga matuwid, na ang daan ng mga matuwid ay maayos at ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tayo ay binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon dahil sa kabutihang loob ng Diyos na ang lahat ng mga naghihirap, napapagal dahil sa kung anong mga kadahilanan sa buhay, ay bibigyan niya ng kapahingahan at kapayapaan sapagkat siya ang mabuting Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kapahingahan sapagkat siya ay Panginoong Diyos para sa atin. Naway, sa mga sandali na tayo ay nagkukulang, sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at hinaan tayo nagkasala, nariyan ang ating pong Jesus Nazareno na siyang tatanggap sa atin. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig siyang anak ay pagkalaban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapakatawan ng ganap sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas.
Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung paanong ang hamog ay napagsasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ang Siyon. Pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod. Bagamat nawasak ay gumuhog lubos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus paglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo'y papahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok. At mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ika-15 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sa salitang Hebreo, ang kabutihan ng Diyos ay tinatawag na Elohim Tov. Tov, mabuti. Elohim ay plural sa El, na ibig sabihin, mga Diyos ay mabuti. Sa ating mga pagbasa, hindi lang kasi Hebreo na sa lumang tipan. Ang sa bagong tipan naman ay koinoko na Grigo. Sa Grigo, ang mabuting Diyos ay tinatawag na agatosine Theos. Agatosine, mabuti, Theos, Diyos. Kaya sinasabi sa Latin, bonum Deus is. Ang Diyos ay mabuti. God is good. At ang kanyang kabutihang loob ay atin pong nakikita sa ating mga pagbasa ngayon. Una, doon sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 26, verso 7 hanggang 19, na kung saan pinatnubayan ng Diyos ang mga taong matuwid. At ginagawa niyang patag, ginagawa niyang maayos ang daanan ng mga matuwid. Ganon siya kabuti. Upang ang lahat ng mga tumatalima sa Kanya ay magpupuri sa Kanya sapagkat walang katulad ang Diyos. Kaya ang lahat ng mga matuwid, kapag sila'y pumanaw na, bibigyan sila ng biyaya na mabuhay muli. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya nga sinasabi sa ating salmo ngayon, 101, na lagi tayong minamasdan ng Diyos. Sa versikulo 20, Salmo 101, nasabi, mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasid o minamasdan. Kaya hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat siya ay Diyos na punong-puno ng kabutihan. Kaya siya ay maamo at mababang loob na ating makikita ang habag at ang kanyang pagmamahal para sa atin dahil siya ay maamo. Kaya sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, verso 28, sinasabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y papahingahin ko. Ang salitang papahingahin ko, dito naman sa bagong tipan, sapagkat ang bagong tipan ay nakasulat sa koinoko na Grigo,
Rodrigo, anapauso. Ang anapauso ay hindi lang po yan pahinga. Lahat po tayo ay nangangailangan ng isang sandali na kung saan maging maluwag, na kung saan makapahinga tayo, na kung saan may kapanatagan tayo, na kung saan sa loob ng ating puso magkaroon tayo ng kahinahunan at tunay na kapayapaan. Ay tinatawag nila peace of mind, peace in our heart. Ang kapayapaan sa ating kaibuturan ng ating pagkatao, ibig sabihin na hindi po natin masumpungan sa mga moderno na panahon, sapagkat sa modernong panahon napakabilis ang mga pangyayari. Sa modernong panahon, napakaraming mga instrumento at mga panibagong gadgets na kung saan ang lahat ay napabilis. Na kung saan sa moderno na panahon, napakaraming kaguluhan, napakaraming alalahanin sa buhay. Kaya hindi tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan o sinasabi irene o shalom. Ang kapayapaan na napakalalim at siyang magbigay sa atin ng kapanatagan dahil ang lahat ay hindi na gumugulo sa ating isipan at sa ating mga puso. Sa ating mga puso sapagkat ang mga relasyon ngayon sa loob ng tahanan ay ginugulo dahil sa kakulangan ng mga pangangailangan sa buhay. Paano kasi napakalaki na ang utang ng bayang Pilipinas? Na noong nakalaang administrasyon, 1,11,000,000 ang nautang at magpahanggang ngayon, hindi pa ito nabayaran, umutang uli ang kasalukuyan at dahil dito, ang bawat Pilipino ay umaabot ng 400,000 na utang sa bawat isa. At dahil dito, bumaba ang ating pera at ang ating pagtrabaho, hindi naman umuunlad ang sweldo. Lalo pang nahihirap sapagkat iba't iba ang ating klima sa Pilipinas dahil sa El Nino at darating pa ang mga tag-ulan o El Niña. At lahat ay mga pagsubok na ang Pilipino at mga Pilipino ay kailangang pupunta sa ibang bansa upang masuporta lang ang pamilya. Sapagkat dito sa ating bayan, consumer lang tayo, wala tayong gaanong manufacturing, wala tayong gaanong sagana sa mga kinakailangan na trabaho. Kahit na ang Pilipinas ay may marami na rekurso, ngunit ito'y kinokontrol naman ng mga dayuhan at manatili tayong tagapagbili lang ng mga produkto galing sa abroad. Gaano na ito kababa ang kalidad, binibili natin sapagkat wala tayong antas na tayo kahit na tayo nagpapagal, kahit tayo nagtrabaho ng mabuti, ay uunlad at magkaroon ng kapahingahan. Dito ang salitang anapauso, versikulo 28, kapitulo 11, Ebanghelyo ni San Mateo, ay siyang tumitingin sa atin. Bakit kaya nagkaganito tayo? Ano kaya ang dapat nating gawin? Tayo ba'y pinarusahan ng Diyos? Hindi. Ang Diyos ay maamo. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay may kabutihang loob. Saan ba dumating sa atin itong mga paghihirap, itong mga pagsubok, itong mga pinagdaanan na nagpapahirap sa buhay natin? Kayo rin ang nakakaalam. At kayo na rin ang pumipili na ganyan ang ating buhay, sapagkat kayo naman ang magpasya lagi sa panahon ng eleksyon, sapagkat kayo naman ang laging magpasya anong klaseng buhay ang binubuhay ninyo araw-araw, at kayo naman ang magpasya, magtrabaho ba kayo o hindi, at magtrabaho ba para sa pag-unlad sa pamilya at pag-unlad sa sarili. Kinakailangan natin itong tingnan, sapagkat tayo'y tinatawag ng Diyos na magkaroon ng kapahingahan. Magkaroon tayo ng kapanatagan. Magkaroon tayo ng anapauso. Ang
pamamahinga na kung saan ang puso natin ay hindi maguluhan. Ang isipan natin ay hindi maguluhan. Sapagkat binigyan na tayo ng Diyos ng lahat. Lahat. Wala na sigurong ibang bayan na may sagana sa rekurso liban sa Pilipinas, pero maghihirap tayo kapag ang lagi nating pinipili ay ang buhay na gusto lang natin. Mga buhay na kung saan gusto natin ang maluwag. Gusto natin na sasaya sa ganito at ganyan. Nakalimutan natin na tayo ay tinatawag ng Diyos na magiging kanyang imahin at larawan. Upang maging imahin at larawan tayo ng Diyos, atin namang tingnan sa mga pagbasa sa Biblia, makita natin na ang Diyos ay laging kumikilos. Ibig sabihin dito, kikilos tayo. Hindi kikilos na kung saan, kung ano-ano lang ginagawa. Basta kikilos tayo ayon sa kalooban ng Diyos nang siyang nagbibigay sa atin ng buhay na maayos. Huwag nating ipairal yung mga masamang hilig at mga pangailangan, gaya ng mga pagsusugal, gaya ng mga bisyo, na ito yung nagbulid sa atin sa paghihirap. Huwag nating tingnan kung paano tayo mangurakot sa bayan natin. Bagkus tingnan natin paano tayo magkakaisa upang tayo'y umunlad. Huwag nating tingnan ano ang maibigay ng iba sa atin. Bagkus tingnan natin ano pa ang kontribusyon natin na positibo sa ating sambayanan, sa ating buhay, at kung ano man, at kung saan tayo, lalo at higit na sa pamilya. Kinakailangan natin na ang Diyos na may kabutihang loob, ang siyang maging sentro upang himukin tayo na hindi patulog-tulog lang. Ang sabi ka ni iba, mayroon naman kaming kamag-anak na sa abroad. Mayroon naman kaming matanggap sa ganyan at ganito. Hindi po. Hindi pinupulot sa daan ang pera sa mga kababayan nating nasa abroad. Pinaghirapan nila. At dito sa ating bayan, kinakailangan din na magkaroon tayong ibang mga pamaraan upang ang produksyon ng pagkain at tunay na pangangailangan o basic needs ay siyang maging sentro ng ating buhay at hindi ang mga kung anong mga apps sa cellphone, mga palaro na panibago sa modernong mga gadgets o dili kaya yung mga hilig natin ang siyang ating bigyang sentro sa buhay. Bagkos, gagawa tayo ng paraan. Gaya ng sa dati, paano tayo magkaisa? Paano tayo magtutulungan upang ang pag-unlad ay magsimula sa pamilya, magsimula sa maliliit na sambayanan at ito ay magbibigay pa ng lalong pag-unlad sa ating bayan. Hindi po natin makukuha sa kung anong mga paraan ang tinatawag nating kapahingahan o dili kaya kapanatagan at kapayapaan. Tayo mismo ang gagawa nito. At kaya nating gawin sapagkat ng Diyos, nariyan ang Diyos. Diyos nang may kabutihang loob. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kapag tayo'y kumikilos, kapag tayo nagkakaisa, at sa ating pagmamahal sa isa't isa, na tayo nagkakaisa at ipinapahayag ang isang mabayani na kontribusyon sa ating buhay at makristyano na buhay sa bawat tahanan o pamilya, magkaroon rin tayo ng kapahingahan. Salamat sa ating Poong Hesus Nazareno na siya mismo, anong ginagawa niya? 30 na taon na nagtrabaho upang itaguyod ang kanyang pamilya bago pa man siya nagpahayag ng ebanghelyo sa kanyang kapwa. Na ibig sabihin, kikilos lang tayo ng konti at magkaisa tayo, wala pong maghihirap sa ating bayan. Huwag nating tingnan ano ang makukuha natin at maibulsa. Tingnan natin ano ang ikabubuti sa ating kapwa-tao. Kaya
tayo tinuturuan rin ng ating simbahan na ang kabutihang pangkalahatan ay siyang dapat tunguhin ng bawat isa upang ang lahat ay magkaroon ng kapahingahan, anapauso, kapahingahan na tunay. Hindi po kapahingahan sa sementeryo, rest and peace sa sementeryo ang ating hinahangad. Bagkus kapahingahan sa ating mga puso, kapahingahan sa ating pag-iisip, kapahingahan sa ating kaibuturan, sapagkat bawat tao, bawat Pilipino, bawat maliliit na sambayanang Kristiyano, tayo ay nagkakaisa upang sa ating sigasig, upang sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, aahon rin tayo bilang mga sambayanang pinagpala ng Diyos. Huwag tayong padala sa mga modernong hilig na siyang magpalayo sa atin sa Diyos. Bagkus, sentro tayo sa Diyos upang tayo ay may pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ka. Nasa Diyos ang pag-asa. Pakiulit sa katabi mo, nasa Diyos ang pag-asa. Pangatlo na dapat sabihin mo sa iyong kapwa, nasa Diyos ang tunay na kapayapaan. At dahil dito, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na kahit pa paano, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginawain ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangailangan sa kanya. Sabihin po natin, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinangako na yung anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo sa tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Huling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lamikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nanalig na tunay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami niyong pinakikihirapan sa pamagitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang hel sisiyawit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmita yung Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili na magaling na utos sa tulong ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito at kayo naugnay sa iba't ibang social media platform at napuspusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Lalo na ngayong Thursday dahil sa iThursday na programa upang makapagbigay tayo ng tulong sa mga mahirap at nangailangan nating mga kapatid. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw.
kapahingahan. Yun ang gusto ng tao na tayo'y mapalagay sa puso ng ating Panginoon. Pero kinakailangan na higpitan natin ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi lang sa buhay panalangin, sa buhay din na matuwid. Ngayon na po ang pagusbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihayag po sa inyong cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinganan ka na nagsusumama sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalalang pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.